Paano kung isang araw nagbago ang takbo ng religious landscape sa Pilipinas? Isipin natin ang isang alternate history scenario kung saan malaking bahagi ng Muslim population sa bansa ay lumipat sa Iglesia ni Cristo. Ano kaya ang magiging epekto nito hindi lang sa Islam sa Pilipinas kundi pati sa kultura, politika at national identity? Magiging mas unified ba ang bansa o magkakaroon ng bagong tensions? At higit sa lahat, paano magbabago ang kasaysayan kung ganito ang nangyari? Sa video na ito, susuriin natin ang isang speculative timeline hindi bilang factual history kundi bilang isang thought experiment na magbibigay sa atin ng bagong perspektibo. Dito lang yan, sa Parallel PH. Mahalagang linawin agad na ang pag-uusapan natin ay alternate history lamang. Isang speculative exploration kung paano maaaring nagbago ang Pilipinas kung may malaking religious shift mula sa Islam patungo sa Iglesia ni Cristo. Hindi ito prediction o historical claim, kundi isang intellectual exercise para mas maintindihan natin ang papel ng religion sa lipunan. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang Islam ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila. Sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, may established Muslim communities na may sariling political structures, trade networks at cultural identity. Ang pagdating ng colonization ay nagbago sa balance na ito pero nanatiling matatag ang Islamic presence lalo na sa Southern Philippines. Ngayon, isipin natin ang alternate timeline. Paano kung sa isang punto ng modern Philippine history, halimbawa sa late 20th century, nagkaroon ng malawakang conversion movement kung saan maraming Filipino Muslims ang umanib sa Iglesia ni Cristo. Maraming posibleng dahilan sa speculative scenario na ito tulad ng social integration, political alliances, economic factors o simpleng religious conviction. Una nating tignan ang cultural impact. Ang Islam sa Pilipinas ay hindi lang relihiyon. Bahagi ito ng identity, traditions, at community structure. Kung magkaroon ng malaking shift, posibleng magkaroon ng cultural blending. Maaaring manatili ang ilang traditions bilang cultural heritage kahit magbago ang religious affiliation. Ganito ang nangyari sa iba't ibang bansa kung saan nagkaroon ng religious transitions. Hindi agad nawawala ang cultural memory. Pangalawa, political implications. Historically, ang religion ay may epekto sa political alliances, regional autonomy discussions, at peace processes sa Mindanao. Sa alternate scenario na ito, posibleng magbago ang dynamics ng regional politics, maaaring magkaroon ng bagong forms of unity, o kaya naman bagong negotiation frameworks sa governance at representation. Hindi rin natin pwedeng i-ignore ang social-economic angle. Ang religious communities kadalasan ay may support networks tulad sa edukasyon, charity, livelihood programs. Kung mag-shift ang malaking population, maaaring magbago ang distribution ng institutional support. Sa speculative timeline na ito, posibleng magkaroon ng bagong educational initiatives, community programs, at interfaith collaborations. Isa pang interesanting anggulo ay ang interfaith relations. Kung may malaking conversion movement, malamang magkakaroon ng mas aktibong dialogue sa pagitan ng iba't ibang religious groups. Maaari itong magdulot ng increased understanding o sa ibang senaryo, tension, habang nag-a-adjust ang communities. History shows parehong outcomes, so posible, depende sa context. Ngayon, pag-usapan natin ang Islam mismo sa Pilipinas sa ganitong alternate timeline. Hindi naman agad mawawala ang Islam. Historically, resilient ang religious traditions nito. Posibleng maging smaller but more tightly knit community ito na mas focused sa preservation ng theological at cultural heritage. May mga examples nito globally kung saan minority religions becomes more cohesive. Ang education sector ay isa ring malaking factor. Sa speculative scenario,
Maaring magbago ang religious education landscape. Universities, madrasa systems at theological institutions ay maaring mag-adapt, mag-collaborate o mag-redefine ang roles nila. Maepekto rin ito sa international relations. Ang Pilipinas ay historically may connection sa Muslim-majority neighbors tulad ng Indonesia, Malaysia at Brunei. Kung magbago ang domestic religious composition, posibleng maapektuhan ang diplomatic cultural exchanges, pero hindi naman necessarily negative. Minsan nga, nagiging bridge pa ito para sa dialogue. Importante ring pag-usapan ng identity. Maraming Filipino Muslims ang may layered identity, ethnic, regional, national at religious. Sa alternate scenario na ito, maaaring mas lumabas ang ethnic at cultural identity habang nagbabago ang religious affiliation. Again, speculative ito, pero grounded sa sociological patterns na nakita sa ibang bansa. Media at public discourse ay siguradong maaapektuhan din sa ganitong timeline. Posibleng magkaroon ng documentaries, academic discussions, at public debates tungkol sa religious transformation. At dito pumapasok ang role ng platforms tulad ng YouTube na nagiging space para sa dialogue, reflection, at learning. Sa huli, ang ganitong alternate history exercise ay hindi tungkol sa kung alin ang mas tama na relihiyon. Mas tungkol ito sa pag-intindi kung gaano kalaki ang epekto ng belief system sa culture, politics, at society. Religion has always been a powerful force in shaping nations, ika nga. Hindi lang sa Pilipinas, kundi globally. At sa totoo lang, kahit hypothetical ang scenario na ito, may real lesson tayong makukuha. Mahalaga ang mutual respect, understanding, at informed discussion sa isang diverse society tulad ng Pilipinas. Yan ang ating alternate history exploration dito sa Parallel PH Official. Tandaan, speculative discussion lang ito para mas maunawaan natin ang role ng religion at history sa ating bansa. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng thought-provoking content, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video at i-share para mas marami pa tayong makasama sa ganitong intellectual discussions. Comment mo rin kung anong alternate history topic ang gusto mong talakayin next. Marami pa tayong exciting scenarios na pwedeng pag-usapan dito sa Parallel PH Official.